Guys, marites ng social media guys, no? Pag-usapan natin yan guys, yung, ayan o, yan. Yan yung tinatawag na vlog ni Julius Babaw, kalalabas lang niya. At nagtutuko yan regarding depression ni Romano Vasquez, ano. So sino ba si Romano Vasquez guys, pag-usapan natin. At ito ay isa lang galing din tong mga impormasyon ko sa vlog niya, no. So bibigay ko lang sa inyo yung tinatawag na yung kwento ng kanyang pagkaroon ng depression at yung background ng kanyang kwento, no. Sino ba si Romano Vasquez, no? Si Romano Vasquez guys ay isang artista. Kasama siya sa Dutch Entertainment, no? Tapos naging sexy star siya nung kanyang kabataan kasi nga may itsura, gwapo at may tindig, may tayo, gwapo, macho, talagang pangmati ni idol, no? Tapos after nung kanyang karir na bilang pag-artista ay naging naging speaker siya. Motivational speaker. Nagmo-motivate siya ng tao at successful siya doon sa ginawa niya. Successful siya, may anak siya, may asawa siya, may kotse siyang Mustang. Alam mo yung Mustang guys, kung gaano kamahal yan? Dalawa kotse nila, maganda buhay nila, maayos naman ang kita niya. According to sa kanyang anak guys, no, doon sa interview kay Julius Babaw, no. So, family bonding, palagi silang nagba-family bonding. Maayos ang kalagayan nila, yung kanilang bahay ay maayos din, no. At kumikita ng maayos, gwandang lalaki, halos perfect yung kanyang buhay, no. At yun na nga, nagmo-motivate siya, motivational speaker siya, maganda ang kanyang kita. But guys, after all ng mga ganong achievements sa buhay ay nagkaroon siya ng depression, no? Ilang beses siyang nagtangka ng suicidal sa kanyang buhay at hindi natutuloy. At yun na nga, after ng mga ilang attempt ay natuloy niyang mag-suicide talaga. At yun ang dahilan bakit nawala yung kanyang buhay. At ang pinakasanhi daw ay ang depression, no? So, according sa kanyang anak ay ang kanyang tatay daw ay talagang mapangarap na tao. Talagang halos perfectionist na tao at aim high. Aim high siya. Alam mo yung aim high guys? Yung bang mangarap ka ng matayog. So, maganda naman yung guys, no? Maganda yung kasi yun yung magpupush sa'yo para talagang abutin yun, no? Para abutin yun. Kaso lang guys, may tinatawag tayong limitation. May limitation tayo. Mayroon tayong tinatawag na kakayahan at mayroon ding hindi, no? So, kung sobrang taas ang pangarap mo, walang problema doon. Pero kung pipilitin mong abutin, ayun yung magtutulak sa'yo para hindi mo na makita kung ano ang meron ka. Tulad ni Romano, hindi ko siya hinusgahan guys. At pasensya na sa mga anak, ano. Ito ay napag-usapan lang. Kasi binirudcast nila na vlog nila, di ba? So si Romano guys ay isang, titingnan nyo, gwapong tao. Siguro kung kalahati ng mukha niya, yung beauty niya, mapunta sa akin, masaya na ako. Kaya kalahati ng yaman niya, kung ma-achieve ko, masaya na ako, gano'n, di ba? Pero siya, hindi niya nakita yun. Kung sabihin mong anak, may anak siya. Ang gagwapo pa ng anak niya. Artistahin din. Asawa, maganda rin. Trabaho, maayos din ang trabaho. So, hindi niya nakita kasi ang tinitingnan niya, yung sa taas. At hindi niya nakita yung baba. Kaya doon siya na-depressed, na lungkot. Anyway guys, ang depression kasi talaga ay mahirap ispilingin. Kung hindi niyo na itatanong guys, isisigwi ko na rin. Ako ay nagkaroon ng nervous breakdown, depression nung 18 years old ako. Ngayon, hindi ko na ikikwento rito. Nandyan po sa channel ko, itong channel ko, Riddles TV, YouTube channel. Pag pinindot nyo yung playlist, pag napindot nyo yung playlist,
lalabas tong playlist na yan, pundahan nyo yung karanasan. So yung karanasan, nandun yung mga video na yan. Ayan yung video, ayan. Regarding dun sa kwento ko, regarding dun sa depression ko at paano ko na, almost din, nagganon din ako. Pero napagtagumpayan ko yon dahil nandun sa kwento nun. Butahan na lang ninyo, no? But guys, nung napagtagumpayan ko yung depression, guys, ay nag-relapse ito. Anong nag-relapse? Yung tinatawag na binat ba? Bumalik. Bumalik ito nung nagkaroon na kami ng anak ng asawa ko, 2. Alam niyo ba yung sa sobrang kuwan namin niya, guys? Bakit bumalik ang ingay ng paligid namin? Pasensya na kayo, guys, pero bahala kayo, magkikwento ako talaga. So yung depression, guys, halos bumalik sa akin yung depression na yun. Halos nga ako magpakasagasa sa EDSA kasi nung panahon na yun, guys, talagang napaka-failure ko. Pumunta ako ng Maynila, guys, para mag-apply ng Seaman. Pero hindi ako pinalad, guys. Ang hirap pala mag-apply ng Seaman lalo kung wala akong backer. At the same time, wala rin magpapakain sa akin sa Maynila. So guys, nung panahon na yun, hindi ako pinalad at hindi ako naging Seaman. Hindi ako nakapag-apply ng Seaman, no? So sobrang lungkot ko. Tapos nasabayan pa to kasi yung best friend kong si Rio, panay ang invite sa akin na mag-attend kami ng alumni nga daw ng mga classmate ko. Pero yung panahon na yun, feeling ko ay para lang akong gawing ipamukha lang sa akin na wala akong narating. Kasi bakit? Yung mga classmate ko kasi ay lahat halos nagtagumpay. Nagsiyamanan, malaki bahay, nagtagumpay sa kanilang mga propesyon, at ako ay isang failure. So lalo akong nalugmok sa aking sarili nung panahon na yon dahil talagang hiyang-hiya ako sa sarili ko na wala akong narating. Isa lang akong ordinaryong security officer, security guard nung panahon na yon. So minimum ang sweldo ko, tapos nasundan ng mga kahirapan namin. So talaga yung depression ko rin, guys, ay halos magpangmatay. Pasensya na sa word. Halos magpasagasa ako sa EDSA dahil sa bumalik yung depression ko dahil dun sa self-pity ba? Nagsi-self-pity ako dahil nga dun sa kalagayan ko na hindi ako nakakuha ng trabaho na maayos-ayos ang sweldo, no? So ngayon, nadagdagan pa tong lahat ng kapatid ko ay nagtagumpay na. Ang lahat ng kapatid ko, 2 kapatid ko naging nurse. Ang isa kong kapatid, half brother, naging pulis. At isa kong kapatid na lalaki din ay naging seaman, second mate na ngayon. So isipin nyo, guys, ako yung kuya. Ako yung kuya, instead na ako yung tingalain ng mga kapatid ko, ako yung failure. Ako yung pinaka-failure sa lahat. Yun yung naramdaman ko nung panahon na yun. So, yung depression ko, guys, bumalik talaga sa akin, no? Bumalik sa akin at lugmok na lugmok ako. Noong time na yun, guys, wala lang ako ibang pinuntahan kundi ang Quiapo. Nagdasal ako. Sandali lang. Compose, okay. Nagdasal ako, Lord, pumunta ako sa Quiapo, guys. Lord, bakit ganito? Ano bang naging kasalanan ko sa inyo? Ba't kayo ganun? Sandali. Nagtanong ako sa... Okay, guys. Nagtanong ako sa Panginoon, sa Quiapo. Sabi ko, Lord, ano bang naging kasalanan ko sa inyo? Sabi ko, pero kung ito yung parusa ko sa mga kasalanan ko, kayabangan ko sa buhay, tatanggapin ko, pero sana ipaliwanag niyo naman sa akin para para naman magkaroon ako ng lakas ng loob na harapin kasi talagang hindi ko na kaya. Bumalik sa akin ngayon yung depression ko, guys, kasi sa yung sa PT ba. So, pumunta ako sa Quiapo, dasal ako. Pero paglabas ko sa Quiapo, guys, may nakita akong nagpalimos. Nagpalimos siya. Ang dami niyang tali-tali, sakit, nangihingi ng limos, konting limos sa tao. Ang dami niyang sa sarili. So, napatigil. Tandali, guys. Hindi ko alam kung
pamamaraan ng Diyos yun. Nakita ko isang mananglilimos na tao doon sa harap ng simbahan ng Quiapo. Sabi ko, wow! Wow! Kasi, kuwan nga ako eh. Down na down ako sa sarili ko. Yung depression bumalik. Pero tiningnan ko yung taong naglimos doon sa harap ng simbahan. Tiningnan ko yung sarili ko. May kamay ako. May paa. Nakatayo. Pwedeng lumaban sa buhay. Ha? Bakit nagrereklamo ako? Sabi ko sa sarili ko yun. Bumalik akong tingin doon sa altar ng Quiapo. Ito ba yung sagot mo? Sabi ko, ito ba yung sagot mo sa tanong ko? Sabi ko. Hindi ko alam kung yung bang sagot sa tanong ko sa kanya. Doon ko na-realize na tinitingnan ko yung wala sa akin. Pero hindi ko tinitingnan kung anong meron ako. Doon lumakas ang aking kalooban. Doon ako bumalik sa bahay namin, tiningnan ko yung pamilya ko. May pamilya ako. May inuupahan akong bahay. May bahay akong inuupahan guys, na maliit na kwarto. Tiningnan ko yung mga anak ko pag uwi ko. May trabaho akong minimum ang sahod. Pinasalamat ko yun. Nag-focus ako. Lord, alam kong hindi basta-bastang masalubong ang depression. Kumapit ako sa dasal, guys. Kumapit ako sa dasal. Lord, alam ko, punong-puno ng inggit ang damdamin ko, ang aking kaisipan, dahil sa mga taong kasabayan ko na nag-asinsuhan na, lalo ni mga kapatid ko, na ako na lang ang hindi professional. Kumapit ako sa dasal, guys, at pinasalamatan ko lang kung anong meron binigay sa akin ni Lord. Kung hindi man ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang mga bagay na nananais natin, ay may dahilan yun, may purpose yun. At saka ang pinakamagandang regalo ni Lord sa atin ay ang buhay. Whatever it is, buhay mo ay nasa masalimuot ngayon, hayahay o anuman, still thankful tayo dahil nandyan pa yung buhay natin. At ba't kailangan natin sayangin? Ba't kailangan natin kitilin? Dahil ba sa may mga hindi tayo narating, naabot? Tanggapin natin, ganun talaga. Kung sila nag-success ng tuloy-tuloy, o di, masaya tayo para sa kanila. Ako sa kapatid ko, yung seaman kong kapatid, kasi seaman din ako eh. Nakita ko yung seaman kong kapatid na nagtagumpay siya, naging second mate siya. Sabi ko, tol, ingat palagi. Palagi ingat ka. Yung kapatid kong pulis, tol, ingat ka palagi, masaya ako para sa inyo. Ang kapatid kong nurse, ingat kayo palagi sa trabaho. Oh. Ngayon, pinagsisigawan ko sa social media na ako yung kuya, ako yung hindi professional. But thankful ako kung anong mayroon narating ko. Di ba? Ganun din yung guys. Kaya si Marites ng social media guys. Bye-bye! Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!